Live po tayo ngayon sa studio. Oo. Okay ba ang ating monitor? Yun, Oo. meron ako. Oo. Mayroon ikaw. Mayroon ka bang napamaskuhan? O Meron ka bang kwento? Mayroon ka ng pinapaskuhan? Bago. Ngayon po ay, anong date ngayon, engineer? 23. Oh, limot na natin ang date ngayon. Oh. Tingnan natin. Inaayos ko lang ho mga kababayan ng aking monitor. At kailangan may monitor tayo, partner. Yun. Okay ba ang audio mo? Okay na, sir. Ayan. Medyo kon tayo ngayon. Medyo malamig ang panahon, sir. Malamig eh. At talamak daw uli yung COVID. At may bagong variant. Kaya medyo ingat-ingat, boss. Alam mo, kilala kita. Ikaw, nung time ng COVID, bahay ka lang, diga? Oo. Para lang, hindi ka nagpapaniwala nun eh, nung mga araw, nung mga panahon na yun eh. Napilitan din akong Magpa-vaccine. magpabaksin. Oo. Personal naman yung kadahilanan. Dahil yung aking ama, medyo mahina na. Hindi naman nagka-COVID pero nagkaroon ng sakit na dinala sa hospital dyan sa Batangas. Ang isip ko, kung sakasakali, dahil doon sa pulisiya nga, pag wala kang turok, hindi ka makakatawid. Naisip ko doon. Kailangan may vaccination card. Oo. Kasi ang nagpabaksin lang, yung aking engineer dito, saka yung dalawa kong anak. Si Madam Engineer. Oo. Hindi ko kuwan. Napilitan. Karamihan naman ng mga panahon na yun napilitan dahil doon sa policy na pag wala kang vaccine, hindi ka makakapunta sa mall. Hindi ka makakalabas. Yung mga government transaction mo, hindi ka pwede pumunta. Sa kabilang banda, ang sabi nila, voluntaryo. Ito yung approach ng gobyerno na parang legal na illegal. At partner, ng mga time na yan, may cluster ang pagpapaturok, barangay. Tayo nung time na yan, dahil medyo babagal dito sa atin sa Calapan at walang abiso, ay nagpunta tayo sa ibang bayan. Doon tayo nagpa-vaccine. Ikaw? Oo. Yun ang ginawa natin. Diyan sa part ng nauhan tayo nagpa-vaccine ng mga time na yan. Oo. Ako na may dito sa atin sa Kapitolyo. Noong mga time na partner, labo-labo, mayroong, ano ba yun? Yung mga itinuturok, mayroong iba-ibang brand. Iba-ibang brand na itinuturok. Tapos dumating yung time na na-expired na lahat. Marami na expired. Marami na sayang. Wala ka ring magagawa dahil nga doon sa pagka-expired niya, reasonable eh. Kasi hindi yan katulad doon sa na-expired na mga vitamins dyan sa city. Na pwedeng ipamigayan. Itong vaccine hindi pwede dahil voluntaryo nga. Hindi mo pwedeng. At noon, marami partner hindi naniniwala talaga din. Na doon sa regarding dyan sa COVID-19. Doon sa mga nakaka-experience ng sakit, kung ano yung na-experience nila na sila ay may trangkaso nung mga araw na hindi pa nadidiscover yung COVID-19, parehas din ang kanilang nararamdaman kasi. Tapos yung mga gamot-gamot na mga herbal-herbal, yun din ang ginagamot nila. Sila ay gumagaling. Partner, tandaan mo yung yung dati yung sinasabi sa Bicol ba ito, Cebu, yung kulob. Yun din yun mabisa eh. Ang kailangan kasi para mamatay yung virus ay kailangan ng init. Yung halimbawa ngayon, yung pagdami ng virus dahil doon sa malamig na panahon na hindi na halos namamatay yung virus. Kaya sabi nga natin, mabisa pa rin gamot dyan. Una, yung kung tamaan ka, kahit trangkaso partner sipon or ano pa man, ubo, kulob, yung yung ginagawa. Yung mga tradisyon, ako ginagawa ko rin yan mabisa yung partner. Ang kulob na sinasabi ho, yung tanlad, dahon ng bayabas, and then dahon ng kalamansi, o pwedeng bunga. Tapos pinakukuluan. Sampalok, yung dahon ng sampalok.
Tapos partner, yun na ata, parang may isang kumot o isang tela. Ano sa'yo? Ilalagay mo ngayon sa planggana. Mm-mm. O kaya sa kasirolang pinaglutuan nyo. Tapos yung osok, lalanghapin mo yan. Mayroon kang tawag doon. Yung kwan mo, yung kumot mo, Nakataklob sa'yo. taklob sa'yo. Mm-mm. Oh, Oy, partner, yung osok nun, tapos yun ang papawisan ka. Yun ang iyong i-absorb. Tapos, yung tubig nun, kasi nilagyan mo ng asin. May asin kasi yun eh. Ngayon, magtira ka ng walang asin sa baso kaya sa pitsil. Oo. Lagyan mo ng kung medyo masilan ka sa lasa, lagyan mo ng kaunting asukal para may lasa-lasa. Herbal na. Yun ang inumin mo. Kung kaya mo namang inumin na walang asukal, Mas mabisa. mas mabisa. Yung asin na inilagay mo doon, kung kaya mo, yun ang inumin mo. Gusto mo nakakatulong ho yan. At marami na hong gumawa niyan. Wala. Hindi ka dyan mamamatay. Walang lason yan. Partner, kahit nga yung mga matatanda dati, nung time daw nila, ganun din eh. May mga ganyan ding epidemya, pandemic, na ang gamot nila, walang turok, pero yung herbal, sa paligid lang nila yung ginagamit nila. Maraming nabubuhay, maraming buhay. Oo, kasi ko yan eh. Imaginein mo, yung dito sa Kalapan, yung si Piso at saka sino pare? Si Piso at saka si Mio. Yun. Oo. Di ba naging stricto, bawal talaga sa kalsada yung kahit sino, huhulihin ka. Wala kang face mask, naglakad ka dyan. Itong dalawang medyo pasintabi sa term ko, ito naman yung katotohanan. Ang tawag ho dito sa amin ay sinto-sinto. Sorry ho, hindi ho natin siya sa pinupulaan. Ine-explain ko lang ho yung comparison. Siyempre hindi maporsige yan ng gobyerno, ng authority na hulihin. Di ba? Yung pamangkin ko nga, naka-face mask, inalis yung face mask dun sa karwas ko. Huli. Inalis yung face mask dahil nagwi-welding doon sa welding doon sa karwas, magwi-welding siya. Inalis yung face mask, medyo nasa tabing kalsada kasi ililibel. 'Di ba may label hose sa tinatawag? Paano mo ililabel hose yung kung hindi mo lalagyan ng tubig at medyo binubugahan yan sa mga panday? Yung hose, Inalis yung face mask kasi magli-label hose siya. Hinuli ng pulis. Dinala dyan sa police station at may fines. So meaning ganun ka stricto partner. Noon. Tapos balik tayo doon sa doon sa sinasabi ko. Hindi naman nagka-COVID. Hanggang ngayon buhay. Partner, kung kilala mo si Takoy. Sino yan? Si Takoy, ganun din. May special din. Special human being. Nangongover partner 'yon. Kobrador 'yun eh. Pero siya talagang pinagbabawalan ng mga pulis na During the pandemic. Buhay ang partner, hindi tinatamaan ng sakit. Ulanit arawin din sa kalsada 'yon. Hanggang ngayon ay maayos. At ngayon ay malakas. Buhay. Pero yung samantala, yung ibang mga kakilala natin, na nung time na yan ay nagtrangka sila. Anong pangalan nun? Takoy kung tawagin. Takoy. Oo. Ikot yan. Socorro, Calapan, Batangas. Kilala halos ang buong Mimaropa. Si Takoy. Oo. Yan yung pinapag-alaga ng kambing. Yan na. Si Takoy. Oo. Si Takoy, yan sinasabi mo na mangungubra. Oo. Pinapag-alaga yan ng kambing. Si Takoy. Pinapag-alaga ng kambing at ang usapan doon ang kambing 2 beses na mga nanganganak eh. Ibig sabihin, naanak siya, hindi katulad ng baka, kalabaw, isa lang. Ang kambing, pag maganda ang lahi, hanggang 3. Nanganak pare yung papaalagang kambing kay Takoy. Sabi nung nagpaalaga, nung nanganak na, kumusta ang kambing natin, Takoy? Ito ikabos, 2. Tig-isa tayo, isa sa'yo, isa sa akin. Sabi nung nagpaalaga ng kambing kay Takoy. Tamang hatian. Ayos, ayos. After 1 month, at maghahati na at malaki na, sinabi ni nung nagpaalaga kay Takoy,
Oh, kumusta ang kambing natin? Paghatian na natin. Nako, boss. Patay ika ang isa. Ano ikang nangyari? Ay, yung sa'yo ika ang patay Yung aking iba. Sa'yo ika ang patay sige ika, sa susunod ika, babawi na Parang lang ika tayo. tinama din ang kidlat, ano? Babawi na lang ika tayo. Hoy, Ay, di nung kwari, tuloy ko lang ang kwento. Ang yabang ko. partner, baka malimutan ko. Good morning muna. Good morning kay Sir Julius Alea Marasigan at kay Sir Rio Topasi. Shoutout daw po kay Attorney Edgar Injang Villas ng Ibabais. Ang pagbati po yung mura kay sa inyong mahal na pinsan kay Julius Marasigan. Good morning po. At syempre, partner nung 21, isang good Samaritan yung nagpa-unlock sa atin at nagbigay ng 2.2 liters ng gas. Ay buti natanggap ko, partner, kasi nung 21 ng gabi, itinirik ako. Buti, naalala ko, may binigay nga pala itong good Samaritan na ito. Pero muntik-muntik na rin ito. Sumimplang daw to Sumimplang, tapos hinahanap yung kanyang bag. Ay, maraming salamat po kay Sir Lino Amarillas Jr. Maraming salamat po sa iyo pong pag-aalala sa amin. Marami raw itong binigyan ng bonus sa kanyang Big Mac ba? Just burger. Ito yung At partner sabi ni Rose Ann Abelia Panganiban. Good morning po. Shoutout po sa mga kasama ko dito sa Chuchay. At Asher Advance Merry Christmas po. Salamat po sa taas at naging na po ang mga hog racing po. Shout out din po sa family ko dyan sa Barangay Bayuin, Socorro. Video okay na. Okay na daw. Okay na daw po. Ay, lilipas din yan Yung ASF. Partner, tuloy mo nga si Takoy. Si Takoy. Okay. Ay, nung nanganak uli, ganun uli, sabi niya, kumusta ang kambing natin? Ayun, ika, boss. Nanganak uli. Ay, salamat ika, makakabawi. Ilan ika ang anak? 2 ika. Ganon din si Mang kwento. Ay, di nung babahag nila, namatay uli. Naku, ika, boss. Namatay ika yung isa. Ay, paano ika? Ay, yung isa yung ika, ipatay uli Yung akin ika'y buhay. Ay, palibasa siga-siga yung may-ari. Sa patatlo, ganon uli ang kwento. Laging patay yung kanya. Ni Takoy. Ni Takoy. Ay, nung nakasukbit ng baril yung amo, ay, hindi ika, boss. Yung akin ika ang patay. Yung iyo ika'y buhay na. Anyway. Kala ko, partner, boss, swerte po. Uli ang kambing natin. Oo. Ay, ang bad news po, ay tinama po ng kidlat. Alin? Yung inyo po. Yung inyo. Sige, partner. Tuloy lang po. Merry Christmas po. Yan ang kwento kay Takoy. Kay Takoy. Pero partner, yung sinasabi ko, nung time ng pandemic na yan, sinatakoy na yan, napagala-gala sa lansangan, at ngayon ay buhay. Kumpara doon sa ilang mga, partner, nung time na yun yung paghihirap ng mga transport sector, particular itong mga jeepney drivers sa NCR, sa Kamaynilaan. At may mga time pa na halos pinapalong, kala mo yung mga hayop pa papasukin. Partner matatanda yan, matatandang driver yan ng PUB sa NCR na hanggang ngayon ay kaso. Hindi natin alam. So ngayon, ang approach ng gobyerno, nung araw kasi, yung mga rallyista talagang ginagaruti yan ng pulis, ng army. Ngayon itong huling rally, pero ibang ko naman to. Pero the same, may mga nagrally nung araw na alsa sa gobyerno sa isang panukala ng pamahalaan na hindi sila sang-ayon. Yung mga rallyista. At ngayon naman, sa panahon ni Marcos, may mga rallyista rin. Pero hindi ganun ka-agresibo kumpara nung mga nagdaang administrasyon. Yung huling rally ngayon against doon sa modernization program. Partner yung approach ng PNP medyo okay. Maluwag. Medyo maluwag. Partner pero imagine natin, sabi nga nung iba, itong mga nagraraling ito sa Kamaynilaan, particular lagi-lagi pinamumunuan niya ng bayan Bagong Alyansa Makabayan at saka itong Kilusang Mayo 1 sa Pilipinas. Partner, talaga nagdudulot ng trapiko. Pero sabi nga natin, may maraming mga batas na halimbawa yung party list, yung bayan muna. Yung pagkakaroon ng benefits ngayon ng mga senior citizen ay likha ng
ng party list na yan. Yung pagkakaroon partner ng pag may mga sakuna, yung NDRM, yung napasok sa yung cellphone, na pag may mga lindol, bagyo, na galing sa smart budget o kung ano pa mga Sa NTC, galing sa sa NTC. NTC, partner, ano yan? Mandato pa rin yan. Likhang batas yan ng mga party list na yan, kagaya ng bayan muna. Kaya sabi nga natin, thanks tayo sa mga tao, sa mga party list na ito na nagsusulong na para sa karapatan ng mga mamamayan. Hindi, may advantage at Oo, disadvantage. partner naman. Kasi ang party list, binuo yan, kung hindi ako kamali, panahon ni Pangulong, sino bang Pangulo? Kasi nung araw walang party list eh. Wala. Parang panahon na panahon na wari ni Cory. Alam ko, Hindi. Cory. Basta't after the martial law, may may isang batas sa COMELEC, sa Commission on Election, na binibigyan ng boses ang mamamayan. Kaya may mga participation. Binibigyan ng boses ang bawat sektor. Oo, sa Kongreso. Oo. Kaya may Kailangan party kasi list. May sektor ka. May sektor ka. Alam mo, yung mga gwardya, kailangan magkaroon ng boses ang gwardya. At dumaming sektor Oo, na partner. iisa naman ang trabaho. Kanya lang, medyo nandun ka sa tinatawag na Partner, sabi, pag talunan ka daw politiko, magtayo ka ng party list. isa yan At sa pwede mga kang pumasok political sa Kongreso. strategy. At marami ngayon na nagiging congressman dahil sa party list. Kanya lang, may mga party list naman na sinasabi na ayan, katulad ngayon, binubunyag ho sa Senado, binubunyag sa Kongreso. Yung tatlong congressman na sinasabing hindi ito front. Ito mismo raw ay miyembro Miyembro daw. ng CPP, NP, NDF. Yung dalawa o tatlong congressman na nandyan ho sa Kongreso. At ito ay tinutukoy nung kasamahan nilang si Ka Eric. Dati daw kasamahan. Ngayon, kung titingnan mo naman yung mga agrumento nitong ilang party list nito, talagang alsa sa gobyerno. Ako, partner, naniniwala ako, sa akin lang ho. Alam mo, sa demokrasyang bansa, dito sa bansa natin, mas magandang mayroon din kumukontra eh. Siyempre, Kunyari, ito, may lumitaw itong New People's Army. 1960s ito, 69, 65. kahit yung- sa buhay yung ng pag-alsa. tao, partner, kailangan ng kontradiksyon Oo. para tumama. Ang problema lang, pag ang isang grupo na umalsa sa gobyerno ay gumamit na nga ng dahas, gumamit na ng... Sa bagay, hindi naman pwedeng, kung talagang aalsa ka sa gobyerno at ang pinaglalaban mo ay karapatan din ng mamamayang Pilipino. Sa isang revolutionaryong bansa, talagang may kon sila. May baril. Oo. Kanya lang kung okay lang yung laban. Maglaban na kayo, magbarilan na kayo sa isang prinsipyo na pinag-aagawan. Huwag lang idadamay ang civilian at yung mga Yun nga, partner. infrastructures Partner, yun nga ang problema. na pinasasabog nila. Yung gera dyan sa Palestine at Israel. Civilian ang marami. 16,000 partner. 16 plus thousand na ata namamatay. Shoutout po, partner, ba malimutan ko, sa mga kamag-anak ko po dyan sa Barangay Kalinisan, Nauhan. Sana po ay magpatuloy po ang magnormal na ang pag-aalaga nitong pagbababoy. Salamat po. Ang pagbati po ay mula kay Rose Ann Panganiban. At syempre, good morning po kay Tita Lulit, kay ex-consular Lulita Zamora ng Barangay Ibaba East. At syempre kay Mara Siren at kay Madam Daisy Cortez Aldaya dyan sa Puerto Galera. Magandang umaga po sa inyong panonood. Merry Christmas po sa Merry inyong Christmas lahat. po. Kaya babalik tayo doon. Pag walang kumukontra kasi sa isang, lalo na sa ating bansa, mag-abuso naman. Mag-abuso Partner, sila. tanda mo yung kapangyarihan. nung last natin, yung sinasabi mo nga. Alam mo, regarding sa Ormeco, papatawag ka ng press con, pero wala namang kumukontra. At kanila lang salita, ano ngayon ang nangyayari? Sabi mo nga,
ay umuo na lang ng umuo, yung mga sa press con ay umuo na lang ng umuo, itong mga media practitioner na ito, walang kumukontra. Walang tatanong. May kwan kasi, yun ang hindi naiintindihan nung mga nagagaling-galingan Yan, yan. na media. Maraming nagagaling-galingan at magaling pero hindi nila nauunawaan. Actually, magagaling naman eh. Ito kasi yan, partner Ano ang pagkakaiba ng press briefing sa press conference? Di ba? Sa industriya ng broadcast, anong pagkakaiba ng DJ at reporter, announcer, at saka komentarista at ng propagandista? Ayan. So, hindi nila naiintindihan to. Ito namang nagpapatawag ng isang press con. Minsan, ang word nilang ginagamit, 3-4 na media, iba-ibang outlet, na interview. Si congressman, na interview si governor, na interview kung sino mang tao, mga news resource person. Si GM. Ang tawag nila ay press conference. Sa press conference, mga kababayan, open ang sino mang nandun na media practitioners na magtanong. Iba pa yung press briefings. Press briefings, nagpatawag ng media at magsasalita sila kung ano ang nangyari, anong gusto nila sabihin. Para magre-report. Report. After nyan, ala na. Press briefings lang yun. Walang tanong. Yun ang hindi masyado naiintindihan. Anyway, masyadong Yung partner yung sinasabi mo nga, sabi mo nga, tama yung sinasabi mo, na kailangan kasi hindi laging oo lang ng oo. Yung binabanggit nga natin, yung tinatalakay natin kanina regarding dito sa mga rally at ilang mga patakaran na inaano ng gobyerno. Ngayon, kung may nakikita at nasisilip na pagkakamali, ba't hindi kailangan nating umimik? Partner. Tama at saka naman. in-extend yung deadline doon sa mga jeepney. Partner, mukhang wala pang sagot ang Pangulo doon sa PUB modernization. Pero, partner kung tama itong datos ng Manibela at saka ng Piston, almost 300,000 partner ang mawawalan ng trabaho sa 2024 pag pinace out itong PUB modernization, pag natuloy itong PUB modernization na ito. Ako naninindigan ko, ako may sasakyan, ako may lalahok ako sa rally. Papahayag ko yung kultura yan How much yung yung mga bagong unit ngayon na kahit sa bidding may mga semplang na Noong isang araw, nag-commute ako, biyahe uli ako, puntang South. Sumakay uli ako diyan sa Budako. Yun din yung Budako. Nakita ko uli yung sumakay ako sa unahan. Nakita ko uli yung sinasabi ko sa iyo, yung walang pintuan sa kaliwa at saka sa kanan ng driver. Tapos yun ang pinagmamalaki ng DOTR na sa modernization, yun ang ipapalit sa mga jeep. Ay ako hindi sa akin mga. At saka yung sistema ho ng kailangan membro ka ng kooperatiba. Ang pupwede diyan, yung wala nang ginagatasan na anak, wala nang pinapag-aral. Kumbaga may iba pang source of income. Partner, pwede diyan. Kasi wala kang kikitain. Wala Partner, alam mo may mga driver dito sa PUB modernization. Ang binabangkit ng mga ng ilang mga driver, parang pinatatapang sila sa usapin. Pinatatapang sila dahil yung iba nga naiyak na ito yung bumuhay sa aking mga anak. Ito yung bubuhay pa rin sa aking mga apo. At baka kung hindi ko mapatapos ang aking mga anak, ibibigay ko na lang, ipamamana ko itong aking traditional jeep na ito para ibuhay naman sa aking mga apo. Partner maliwa, ba't hindi natin pakinggan yung sinasabi nitong Piston natin itong Manibela? Pag-aralan natin, hindi yung ura-urada, dadali ka ng papaganon. Mabigat partner sa kanila. At kaya po natin nasasabi ito. Good morning po kay Sir Joel Lyson, Luwarka ng Panggulayan, Pinamalayan. May tanong siya, ano naman daw po ang pagkakaiba ng politiko at ni Judas? Ng politiko at ni Judas. May tanong siya partner Si Judas. Si Judas ay hindi inamulitika. Pero nagkapera. Yun ang kasi anong pagkakaiba?
Pagkakaiba kasi ang tinatanong eh. Si Judas nagkapera, inihudas kaya nga hinihudas, ibig sabihin nagtraidor. Nagtraidor siya kay Hesukristo. Isa siya sa mga disipulo eh. Si politiko. Oh. So hindi na muliti kasi Judas. Judas. Pero nagkapera dahil ibininta niya yung ulo ni Hesukristo. Kristo. Oo. Ito naman politiko, ayan, namumuliti ka, tapos nagkakapera. At yun nga, si Judas ay hindi namuliti ka. Pero ang politiko naghudas. Si Judas nagkapera sa isang tao. Sa isang tao. Kay Kristo, no? Binenta niya yung... Ang politiko, nagkakapera sa mga tao. Sa maraming tao. Sa buwis ng tao. Sa buwis ng tao. Iyan ay ang kwarta kasi Mahiwaga. Ay, Sir Joel, kung may iba kang... medyo paglalaliman natin ang talakayan natin dito. Ito partner itong si Sir Joel ito. Tipong ito yung parang si Paring Bong Borgunyo. May mga minsan lang yung mag-open ng mga mag-post. May bagay. Mag-post sa social media. Nga pala nagkita kami ni si Broker B. Pag si Broker B Rayos, sa kabrad ko sa Guardians, sa birthday ni Bro Joey Atuel naman. Sila ay membro ng mga officer ito ng GBI, Guardians. At saka si Paring Noel Di Castro. Tatlong itlog lang kaming bisita ni Paring Joey kasi yung ibang mga kaibigan, kahit ikaw kung ka na may iba ka ng assignment kagabi. Meron. Hindi. Busy tayo sa sa bagay-bagay. Good morning kay Madam Wilma Merables ng Barangay Concepcion, Nauhan. Magandang umaga po, Madam Wilma. Kayo naman po huwag kayong agatampot. Hindi namin kayo akalimutan ni Boss Ed Mancera sa pagbati. Lagi-lagi po, Madam. Merry Christmas po and Happy New Year. Mabuti dyan sa bayan nyo, ma'am. Sa Nauhan, walang binabaha ngayon. Wala na baga, partner? Wala. Yung ilog, medyo smooth pa rin. Uy, napadaan tayo dyan sa ang ganda ng daan, Saan, partner? Dito sa Nauhan, sa Kalapan. May Abaton. Abaton Bridge. Binabalas ka, partner? Medyo. Okay yan, para pawisan ka. Para tayo ditong kan. Yung COVID. Para tayong nagkulob. Hindi tayo nagbuhay ng aircon. Yung daan dyan sa Abaton Nauhan, maganda yung, may ilang portion na lang dyan na rough road. Siguro mga ilang metro na lang yan. Kaunti na lang, partner. Yan. Yan yung daan na, kung ayaw nyo ng traffic, punta kayo ng Nauhan. Yung Abaton Bridge na yan, dito sa Suki, papunta doon. Sa... Labas ka ng Parang. Parang. Pag yan mabubuhay, ibig sabihin, pag talagang ginagamit na, accessible na yung lugar na yan. Yan yung lugar na, ang bayan ng Nauhan ay aasinso. Yan ang pangarap ni na hindi naman natupad. Pangarap ni Mayor Doy, Congressman Doy, at saka ni Marcos nung araw. Ni Mayor Mark Marcos. Kanya lang yung mga pangarap na yan ay nananatiling pangarap hanggang ngayon. Merry Christmas. Sana yung mga pangarap na yan, na alam mong ikagagaling ng mga mamamayan. Sabi ni Wilma Merables, Merry Christmas, Boss Omar. Gandang umaga po. Gandang umaga. Pero alam mo, partner, yung mga pangarap na yan, lalo pa sa ikagaganda ng buhay ng mga mamamayan, partner, dapat ipinagpapatuloy yan ng mga politiko na nakaluklok. Halimbawa, hindi pinalad, nasawi sa lona ng eleksyon. Ngayon, kung maganda yung proyekto, maganda yung idea, ba't hindi ipagpatuloy ng mga politiko na nanalo? Parang tanda mo yung kay Sir, dito kay Sir Bobby Navarro. Lumaban siya ng mayor. Dati siya municipal administrator, pero maganda. Maganda yung, kanya nga yung partner yung mga yung municipal yung mga satellite, yung mga munisipyo. Idea niya yan although ngayon nagpapunction naman. Pero marami siyang mga proyekto at idea regarding sa bahaan sa Nauhan. Sana yan, ako mukhahay ko kung sa ikagaganda ng mga mamamayan, ng buhay ng mga mamamayan, bakit hindi magkaroon ng pag-uusap
ang itong yung mayor at saka yung tinalong mayor na may magandang idea. Ito pang partner yung ano. Alam mo, sa congressman, although ginagawa naman ngayon ni Congressman Arnan, ano? Noon, ang kalaban niya si Mayor Mark Marcos. Meron siyang idea at kung pinalad siya, pero meron siyang renewable energy na igagawin sana sa unang distrito ng Mindoro. Pero ngayon, actually nagagawa na eh. Nasisimulan na itong congressman. Yun, sana ganon. Ganon yung, maging mandato ng mga politiko na nanalo, kuhanin mo yung idea ng ilang mga kalaban mo na maayos naman eh. Ang tanong ko dyan, taon-taon, bawat munisipyo, o kaya itong probinsya, may tinatawag silang Municipal Development Program yearly. So, sa loob ng isang taon, alam na kung anong gagawin. Ngayon, ang puntos ko dyan, yung bang nagawa, yung iba pa, 5 years pa development program. Kanya lang, sumisimplang yan kapag nagbago na ang administrasyon. Oo nga eh. Kasi kung karamihan sa mayor, kung walang political impact, kahit maganda yung project. Isang halimbawa, nauhan ang binabanggit mo. Na-discuss ko na doon sa isa kong palatuntunan. Yung dini sa Corba, yung pinunduhan ng munisipyo, panahon ni Mayor Marcos. Ngayon, matatawag na white elephant, yung project na yan. Milyon ang ginastos dyan ng pamahalaan. Walang malinaw na programa kung mayroon man, baka mayroon naman. Kanya lang, hindi pa na natin nakikita ng aktual kung ano ho ang plano ng administrasyon ni Mayor Joel Tebes. Diyan sa ipinatayo ni Mayor Marcos na mga building. Yung parang business enterprises, mga building. Ngayon wala, nakatingga. Ang bottom line dito, sayang yung pera ng gobyerno na almost 2 years na. Actually, dapat nakatikangkang lang. Inaakit mo ang mga investor doon eh. Kasi for rent man din yun. Alam ko, for rent yung mga ano doon. Pero dapat, meron kang may minomotivate mo yung investor para mamuhunan sa iyong may kwento dyan na parang gustong upahan ng isang tao pero ilalagay parang semi-restaurant lang tapos may terminal, yung parang commercial. Pag ginawa mo yon, pag commercial, kunyari, gagawin nila to. Excuse me. Ang nakikita ko dyan, kung paupahan ito, ng ganun lang, parang private, parang restaurant. Meron ka dyan dinuguan, meron ka dyan kare-kare, parang hindi angkop doon sa malinaw na gustong tahakin ng gobyerno. Kasi government property yan eh. Kung ganun-ganun lang naman, maya-maya may bar na dyan, maya-maya may bintahan na ng page, maya-maya yung parang ang style niyan, parang gagawing 12, alam niyo ang 12 sa 12? Gagawing private commercial yun. Parang talipapa. Hindi maganda. Pero parang hindi angkop kapag pinagawa ng gobyerno tapos lalagyan mo lang ng ganong uri ng business. Parang hindi kaya-aya, parang napakahina naman ng gobyernong ito kung bakit ganun lang ang naisip. Ginastusan ng napakalaki, tapos turo-turo lang pala ang ilalagay doon. Kung yan ay private at nilagay mo ng turo-turo sa business, sa mga small business entrepreneur, maganda to. Pero pag property ng gobyerno at ganun ilalagay mo, parang napakalaking insulto yan sa pamahalaan. Yun ang nakikita ko. Kasi ang purpose dyan ako, hindi ko man alam kung anong purpose dyan, pero medyo kanin mo, i-haul mo siya. Ikahon mo siya sa isang magandang quality. Medyo grande. Paano? Anong idea? Total, nasa ko na tayo, nasa global ko na tayo, nasa internet ko na tayo, nasa digital platform na tayo. Lahat ng mga information na may kaugnayan ho sa gobyerno o na magbibigay ng tulong sa tao, ilagay mo dyan, naka-computer.
Paano? Dahil yan ay kung yan eh. Yan ay lagos-lagos sa dyan papuntang Visayas, Mindanao na daan dito. Di ba? Kung ikaw ay isang negosyante, may gusto kang malaman, magpo-put up ka sa Oriental Mindoro, punta ka doon. Parang information center. Yun nga, partner, yung information. Isang pindot mo lang doon, makikita mo ano yung mga business potential. Partner, yun nga, yung information dissemination, kulang. Kulang sa ganon. Sana, yung pagpalit ng bagong administration, dyan sa part ng Nauhan, malinaw, nailinaw. Tama ka nga eh. Ganyan kaganda at pera ng lugar ng gobyerno yan, pera ng taong bayan yung pinagpatayo niyan. Anong gagawin mo? Magtitinda ka ng uling. Magtitinda sa tabihan ay may tindahan ng gown, parantahan ng gown. Tama, partner yun eh. Kailangan medyo ingrande mo yung yung establishment. Isang halimbawa diyan, partner. Yung kung kayo may mga telepono pa ngayon. Telepono yung sa bahay, anong tawag doon? O kaya mayroon kayong landline, mayroon ang kwan dyan dati yung katse at saka yung PLDT. Okay, isang halimbawa yan. Pag nagpakabit ka ng telepono, mayroon kang directory. Lahat na mayroong telepono na andon. Ang PLDT buong Pilipinas. Hanapin mo. Ngayon wala na yan. Although meron pa rin ganyan pero limitado na because gawa ng cellphone. Ngayon sa cellphone mo halos ganoon na eh, nakapaki na. Google ka, makikita mo. Kanya lang hindi kumpleto. Ngayon ang sinasabi ko, ganun ang gawin ng Nauhan, lahat na may kaugnayan sa Nauhan. Nauhan lang, lahat. May binibinta bang lupa dyan? Ilan ba ang producer ng baboy? Ilan ba ang may gilingan? Ilan ba ang may restaurant? Ilan yung lahat na information for development? Kumusta ang political stability nandun. yan? Di ba? Sino ang mga nanunungkulan? Punta ka lang doon sa information center. Kailangan ko mangutang ng pera? Sino bang may lending dyan? Lalabas yung lalabas. Ilang ng bangko. Ilan na, nasa ng mga bangko na yan. Ilan ng gasoline station. Nasa yan. Tapos sa likod nun, mag-i-invest ngayon ang mga private sector. Sa likod ng building na yon, private na. Pwede ka na magtayo doon ng restaurant, pwede ka na magtayo doon kung ano, o hotel, o ano. Kasi, kung ano yan information center na yan. At pero kung maganda, i-invite mo yung mga mayor mo na makisama sa'yo, ibig sabihin makipag-merge. Na lahat na information Oriental Mindoro at pwede na rin itong suportahan ng provincial government. Lahat na may kaugnayan sa Oriental Mindoro, ilan ba ang polls, ilan ba ang, di ba? Ayun, pwede na. Kasi, dapat ang gumagawa nito, kung tutuusin, tourism. Kung mayroon man sila, kumbaga, accessible lang yung, ang sinasabi ko, accessible kasi yung korba. Titigil yung bus, punta ka doon, may mga pasalubong-salubong. Isang idea lang yun na po pwedeng gawin. Partner, alam mo kung isipin mo, yung information dissemination ng bawat isang munisipalidad. Good morning po, kain po, sabi ni Madam Wilma. Sige po, Madam, at busog pa. Partner, alam mo, trabaho talaga ng tourism yan eh. Dapat, ganun dapat. Na siyempre, tama yung kung naka-establish ka ng, halimbawa, yan sa Nauhan, may mga establishmento na hindi pa bukas at ipinagawa ng pera ng taong bayan, pwede makipag-ugnayan sa turismo. Yung binabanggit ko, pare Koy, itong binabanggit ko, isa yan sa laman sa idea dapat ni Kuya Bobby Navarro. Kung siya yung pinalad. Isa yan sa mga idea. Kasi si Kuya Bobby, pero hindi naman siya lalawak sa politika ngayon. Idealistic kasi yung mama. Mama tuloy. Idealistic siya. Mahusay na. Tayo naman sa mama na yan. Tayo believe dyan. Napakahusay na tao niyan. Ngayon po ay araw ng... Anong araw ngayon? Araw ng Sabado. Sa palatuntunan. Saktong-sakto lang. Saktong-sakto lang. Partner, ilang tulog na lang? Sa mga tumutulog, may 2 tulog pa bago magpasko. At sa mga hindi tumutulog, ay mag-TikTok na lang. Si Vice Mayor Bim Ignacio,
may nabitin tayong interview. Kasi ayaw kong, although pwede kong komentaryuhan yung sistema, pero may mga detalye na dapat siya mismo ang magsasalita nito. I hope na makapasko at nakalib na siya, nasa Manila na, makausap natin. Kasi gusto kong discussin, partner, itong 2024 budget ng city government na mukhang yung proposed budget ni Mayor Malo ng lungsod ng Calapan ay hindi lumusot sa pagdinig ng sangguniang panglungsod. May mga ganito na kasing kwento Paano na kapag Paano yun? ay di reenacted, tambayan na naman na reenacted ang tawag doon sa Tagalog. I-realign. Hindi, reenacted, ibig sabihin sa Tagalog, kung ano yung budget mo nung isang taon, Yun uli. yun uli. Kasi ang nangyayari dyan, ito naman karamihan, Nangyayari pala partner yan. yearly, pataas ang budget. Dapat. Ng lalawigan, ng bayan, ng syudad, at ang maging ang bansang Pilipinas. Ang bansang Pilipinas na ipasa na yung national budget, Sa kung hindi ako 2024. nagkakamali, is 5.6 basta't 5 trillion. Trillion. And 600 million. Billion. 600 5 trillion 600 5.6 trillion. Trillion yung 5. Ang 6 million. billion. Partner. Million. 5 trillion 600 billion and 50,000 something. Ganun. So lumaki yung budget. Dito naman sa lungsod ng Calapan, may proposed budget dito ang pamunuan ni Mayor Malo. Ang ehekutibo. Para doon sa mga infrastructures, mga pagawain. Kasi makikita ho rin nyo, sa totoo lang, yung mga Maki Malo Morillo. Yung programa ni Mayor Malo sa itong magdadalawang taon, kung mayroon man, mayroon naman kasi dito sa himpilan natin, makikita mo, mapapanood mo yung mga accomplishment. Pero ito ay hindi bagakwan. Kumbaga sa babae, maganda siya pero hindi kaaya-aya tingnan. Kailangan medyo dapat hindi kami kumbaga hindi ka masyadong balot na balot para medyo mapansin ka. Meaning, may mga project naman si Mayor Malo na hindi napapansin ng mamamayan kasi medyo tago at liblib ito. Hindi katulad ng ibang nanungkulan, mapapansin mo kaagad. Showy. Ayan. Mapapansin mo kaagad kasi inuna yung mga malalaking building. Kala ko inuna yung billboard bago yung project. Kasama na yon. Nauna ang billboard. Ito naman, kay Kuan. Tapos, siyempre, nakatali siya. Nakatali ang administrasyon ni Mayor Malo sa isang budget na, actually, kailangan kasi ipasa mo to. Kailangan kasi may pahintulot ang sanggunian para magamit mo yung budget na gusto mo. Ngayon, karapatan ng sanggunian, partner, na alamin, busisiin, tingnan kung saan mo to gagamitin. At mabigat pa dyan, partner, itong lagi natin sinasabi, kapag magkakontra na kayo ng sanggunian at saka ng administrasyon, malabo yan. Kasi nangyari na yan sa sanggunian panlalawigan ng araw. Oo, pare. Nung kakontra ni Governor Bonds, Jojo Perez, si attorney, dating vice mayor, vice governor. GSM versus MBS, mga time na yan. So, nagkakanda, ipit-ipit ho ang budget. At sabi ko nga nung mga panahon na nagtatalo na si Governor Bonds at saka si Jojo Perez nung araw tungkol sa budget, tanda mo yan, halos magpatayan na sila dyan. Nag-suffer partner yan, yung mga empleyado. Yung mga job order na... Ay sabi ko nga, ganun din ang ginawa ni Bonds Dolor, ni kagalang-galang governor, nung siya'y vice governor, nung sila'y maghihiwalay na ni Umali.
Oo, ni Ni Boy, oo, ni Boy. Governor PA Oo. Umali. So ganun talaga kapag hindi na ho kayo good terms sa larangan ng politika, dribble-dribble na lang kayo. Opo. Lalo Kaya partner, baka tuwiran din, may Judas. Oo. Yung tanong ni Sir Joel, anong pagkakaiba ng politiko at ni Judas? Oo. Parang magkaparehas. Sa politika hindi naman mawawala yung hudasan. Kasama na yan sa political games. Kita nyo, patalon-talon yung ibang mga politiko. Maging sa nasyonal, di ba? Yung away ngayon ni Sara Duterte, ni Vice President, saka ni Romualdez, ni Speaker, ano? Oo. Politika na ho ang namamagitan dito. Anyway, wala na po kaming oras mga kababayan. Opo, bukas kung ipagkakaloob ho ng Panginoon, araw ho ng linggo, ang trabaho ko pala, partner, araw-araw. Oo nga. Oo, kasi yung programang Pulso ng Pilipino, yung 8 to 9, muli po nating isinahing papawid at saka itong Sabado. Monday start. Ito, dagdag trabaho pero Okay lang yan. hindi naman nadagdagan ng sweldo. At least insist tayo, nakakapag-inject tayo sa tao ng kaalaman regarding sa ating programang mabuhay. Yan, saktong-sakto lang. Good morning po kay Madam Ray de la Peña ng Laguna. Barangay, alam ko Barangay Parean ito. Merry Christmas po, Madam Barangay Ray. Laguna. Hindi, Barangay Parean, Laguna. Laguna. Laguna Province. Laguna Province. Good morning po, Madam Ray. Ito yung mga owner partner nung Sinag. Yung imprentahan, printing press. Good morning po, Madam. Merry Christmas and Happy New Year po sa inyong pamilya. Opo. Sige po, kami ho sa panatuntunan inyong sinusubaybayan. Omar Clergo po. Ed Bansera po, kami po'y naglilingkod sa Diyos, sa bayan at sa tao. Magandang araw po sa inyong lahat.